said Mhm. mein Geist, der du bist in Allmacht, dein Name sei geheiligt, dein Reich inkarniere sich in mir, deine Kraft entfalte sich in mir, auf Erden und in den Himmeln. Mein tägliches Brot gib mir heute, so ich erkenne meine Schuld und ich erkenne die Wahrheit. Und führe mich nicht in Versuchung und Verwirrung, sondern erlose mich vom Irrtum. Denn dein ist das Reich in mir und die Kraft und das Wissen in Ewigkeit. Yeah, in Tagalog, aking espiritu, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang iyong pangalan ay pupurihin. Ang iyong nasasakupan ay mamuhay, lumukob sa akin. Ang iyong kakayahan, kalakasan ng kamalayan, ay bukas sa akin sa sangsinukob at sa sandaigdigan. Mapa sa akin nawa ang aking pangangailangan sa araw-araw, ang pag-ibig at kapantasan, upang aking makilala ang katotohanan at ang aking mga pananagutan. Ni ang aking pagkalito at kaalinlanganan ay huwag mong ipahintulot sa akin, bagkus ilayo mo ako sa maling pagkaunawa, sapagkat nasa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang karunungan na sumasa akin at sumasa iyo magpakailanman. Namumuhay ako sa pag-ibig, namumuhay ako sa kapayapaan, namumuhay ako sa kalayaan, namumuhay ako sa pagkakasundo, namumuhay ako sa kagaanan, namumuhay ako sa kalusugan, at namumuhay ako sa kagalakan, ako nawa. Mhm. Yes, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat, kapatid na Sor, Cynthia, Delbert, Jaycon, Noy, kapatid na Baby, and Way. So, ngayong araw na ito ay we are blessed to be together again to study the creational teachings. At ang topic natin today ay stanza 345, page 284. Teka, gamitin ko yung isa kong phone. Sandali lang. Anong page sa Ate Kamang? 300, 284. 284? I thought, oh. 284. I thought you said, oh, it's 284. Yeah. Stanza 3. Stanza 345. That's 284. Oo. So, basahin ko or intayin natin na ma-post ni ano. You can already start, I think. Basahin niyo na po. Oh, Oo. sige. Oo. Sige, 345. True meditation called pure meditation and furthermore also concentrative meditation. In contrast to the euphoria meditation is based on pure truth, in pure knowledge, pure recognition, pure observation, thus in a nutshell, in a clear view, recognition. 346. From that, it follows that it is a pure process of the absolute clear recognition of any process, happenings, occurrences, facts, objects, thoughts, ideas, and so on and so forth. According to the natural principle of the recognition, it is so. Thus, for example, the truth become recognizable. There is the body, there is the fine spiritual perception, there are feelings, there are facts, there is an object, and so forth. 347. However, a perceiving I never appears, no so-called eternal soul, and above all, no wishes and strivings at all for seal, to which the body find spiritual perception,
facts and so on belong or which they are identified or can be identified. 348, this points to the value of the reality, recognition for the clear view which frees from all untruth, the actual central piece of which is the immediate insight into the absolute I-lessness, which in turn means that the meditation in its pure form corresponds to an egoless state in which only true facts are recognized and which are not influenced by the occurrence of any hallucinatory pictures. In this state, 349, the human being lives in reality. In the he, she lives independently and does not hang onto anything in the world, which relates to the two dependencies of the human being, thus namely to her dependency on opinions and viewpoints and on desire, which come from the attachment through not knowing and from an intellectual error, as well as through the captivation of wishes and wish, still striving, emotion, passions and drives and so forth. So, sige, hanggang doon na lang muna tayo. So, 345, true meditation called pure meditation, furthermore also concentrative meditation, in contrast to the euphoria meditation, is based in pure truth, pure knowledge, pure recognition, pure observation. Thus, in a nutshell, in a clear view, recognition. So kahit paulit-ulit na binabanggit itong mga talatang ito na ang tunay na pananahimik ay nakabase doon sa puro means focus, means walang iba, doon lang tayo ang ating kamalayan ay tuon lamang sa isang bagay. At wala, in a concentrative meditation, alam naman natin yon kung paano tayo mag-concentrate. Alam natin yon. So, doon lang nakatuon. In contrast to the euphoria meditation, ibig sabihin, meron tayong inaasahan or meron tayong ginagawang iba pang paraan sa ating pag-meditate. At kailangan ay pure truth, pure knowledge, pure recognition, pure observation. So yung pure truth na yon ay yung present. Yung present. Kung tinitingnan mo yung ikaw ay nakaupo, yung moment na naandoon ka sa isang lugar, yon pinapakinggan mo yung iyong hininga, yung galaw, kung yung tahimik mong pagkakaupo at wala tayong mga wistful, sinasabing walang wistful euphoria meditation. Wala tayong kumbagay sa kawalan, nothingness, yon. Sa nothingness tayo ipupundo natin ang ating pag-iisip. At lahat-lahat na, clear view, recognition, at sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng awareness, pure awareness of what's going on sa ating pagkatao. From that, it follows that it is a pure process of the absolute clear recognition, at sa prosesong ito ay may gumagalaw, may nangyayari sa ating mga sarili. Yung nangyayari sa ating sarili na beyond our five senses. Yung ng iba nakakaabot sa isang level
At yan ay karanasan ng ating kapatid na baby na siya ay nakakaabot sa isang level na ng kawalan, no? At any processes, happenings, occurrences, facts, object, thoughts, ideas, and so on and so forth, according to the natural principle of recognition. It is so. Kumbaga, eto na yun. Parang dumating tayo sa punto na this is it. This is it. It is so. For example, the truth becomes na recognizable. There is a body. There are fine spiritual perception. There are feelings. There are facts. There is an object, and so on and so forth. So, yung mga bagay na mga karanasan natin sa ating pananahimik ay nakatuon talaga pabalik sa atin internal at naituro sa atin yung external din na yung sa ating pananahimik ay yung internal na yun na nangyayari sa ating sarili ay aware tayo sa labas ng ating sarili. Nagiging aware din tayo. Parang mixture baga. Parang sa lawak ng scope ng ating pananahimik ay nakakaabot tayo ng malalim at palabas na rin malalim sa ating mga sarili at ganoon din sa ating labas ng ating pagkatao. Yun nga yung awareness na ang kamalayan natin ay lumalaki ang scope. So, anybody na gustong magdagdag or magpaliwanag pa, lahat ng ito ay mga ating mga sariling mga kuro-kuro at lagi tayong may disclaimer na ito ay hindi kailangan paniwalaan or what or nasa sa ating mga impulses, nasa sa ating cognition, ang bawat pag-aaral natin ito. Cynthia, Oo. 345, 346. Kaya yung mga ibang methodology kagaya ng guided meditation, yung at saka dapat wala kang drugs sa excuse me, yung katawan, yung mga yung mga mushrooms or pang-high ba. That's not the way to do it. If the simplest thing would be your breath. There's those guided meditation or people tell you to imagine this and imagine that. There's no imagination here. It's just being and having your sense of but study it's the simpler the better. Just focusing on your breath. That's one way to do it, without and don't need to have pictures in your head or imagine you're here, imagine you're there. No. You just have to be, and you just be aware, even if you're, the eyes are closed. Just something, even just if it's easier for you to focus on a candle. But if you don't even need a candle. You just, for me, I like just breathing, just feel, just being alive, and then that's how you train your mind to just focus on one thing, like your breath. That's part of being. Yeah, that's it. Yeah, that's right. Thank you, Cynthia. Siguro yung i-acknowledge din natin yung power within us na it's just not a body, although sinasabi na ito ay body, no? But
We are beyond. We are beyond that body. O sige, kapatid na baby. Mas makakapag salaysay ka pa sa amin dahil ikaw ay sa matagal ng panahon, hindi lang ngayon na nag-aaral kami ng meditation, alam ko na sa mahabang panahon ay kaakibat mo pa kaakibat mo pa muna ang pananahimik. Okay na baby. Opo, magandang umaga po sa lahat. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Yung po kasing, kung babalikan ko po yung unang-una, ibang-iba po kasi sa pinag-uusapan natin dito ngayon. Dahil noon, iisa lang ang term na ginagamit, it is pure concentration, walang meditation. Kahit po ngayon, sa mga lunduyan, bihirang-bihira po ang gumagamit at nagsasabi ng meditation. Nandun lang po sa concentration na ibig sabihin po yung pag-ugnay, pananahimik. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, iba rin po yung kung paano siya pinapaliwanag sa spiritismo, iba rin lalo po dito sa pinapaliwanag sa atin ngayon na noon po ang nangyayari, wala po kasi nga kagaya po nung unang-una na sinasabi ko, wala po kasi ng katulad nito na nagpapaliwanag, nag-explain, nagtuturo. Nung ako ay pumasok o magsanay bilang isang talaytayan, basta ang sabi, sige maupo ka. Kasi may aparato po yun eh. Yung hapag, alam niyo po yun, di po ba? Yung hapag. So doon po yung pagsasanay eh, sa hapag. Basta sasabihin sa'yo, o sige, manahimik ka. Then pagkatapos, ang kanilang pinipinpoint is sa pagsasanay, sa concentration, ang napakalaki na part ay yung pagsupil sa pag-iisip. Yun po yung sinasabi nila. Na ang ibig sabihin ng pagsupil sa pag-iisip, yun po ba yung, kasi sabi nila, ang pag-iisip malikot, kung saan-saan niya napupunta. Sabi niya gano'n, naglalakbay yung pag-iisip. Yun yung sabi nila. Then, yun ang kailangan daw na ite-tame. Kumbaga, yung papatahimikin mo. Katulad dito, yun po yung parang iisa. Ilalagay mo lang yung pagtutuon mo sa isang bagay lang na hindi kailangan, meron silang example na sinabi na ang sabi, inaalala ko po, yung ang sabi nila ito, yung example na binigay nila, para daw yung buko, yun na example na binigay nila yung buko. Sabi, o tingnan niyo yung buko, parang kayo yung parang pinakabalat. Tapos, yung kalagayan ng panloob ninyo, yun yung nasa loob. Na kailangan, hindi siya, walang papasok doon, hindi rin siya lalabas, basta nandun lang siya. Naka-stay siya doon, parang ganun. Yun yung sabi nila na ang pag-iisip nyo, kailangan naka-stay sa isang lugar o kaya naka-stay lang na wala siya nang iisipin na ganito. Then sabi pa nila, pati yung kanyang physical body nyo, kailangan susunod doon na kahit meron daw kakagat na lamok o kahit meron dadapo sa'yo, kailangan masanay din yung sanayin din yung physical body na kahit merong ganun, hindi mo na siya mararamdaman. Kasi daw po, yung pag-iisip mo, wala na doon yung kanyang attention, yung kanyang lakas, wala na doon sa physical body mo. Yun yung sabi niya, yun ang sabi nila, dahil umaakyat na siya. Sabi nila, iaangat mo yung pag-iisip mo, ipapataas mo yung pag-iisip mo. Yun yung sabi nila noon. Ngayon, sabi ko, sa isip ko nagtatanong ako, paano patataasin? Kasi bagong-bago eh. Then, hindi ko rin alam
kung bakit nung ako po ay umupo, naalala ko pa nung umupo ako, nag-jerk ako kasi nung humawak ako, nag-jerk yung katawan ko. Para po ba yung nginig na nginig siya, Mhm. yung parang inilagay ako doon sa isang, yung storage ng yelo, parang inilagay ako doon na nginig ako. So, yun po yung unang-unang, the first time na naramdaman ko. Then, pagkatapos po noon, wala na. Kasi may time limit po hanggang kung kaya mo, mag-uumpisa ka ng mga, halimbawa, 3 to 5, and then 5, pa-increase, patapa, dagdag ka ng dagdag ng oras na makakayanan mo na hindi ka, ang sabi nila, mapapatid. Ibig sabihin yung mabababa ka na yung isip mo, mapupunta na ulit sa, dito sa earth, Mundo. yung kumbaga, Oo. dito sa lupa, opo, mapupunta na raw dito. Kaya, yun yung tawag nila, mapapatid ka na sa pakikipag-ugnay. So, ganun po yun. Yun po yung naging first kauna-unahan na hindi ko po naman kasi, ewan ko kung bakit matandain naman po kasi ako kahit nakaraan. Natatandaan ko yun kasi po, ang gawa ko noon, nagte-take note po kasi ako lagi. Yung mga nangyayari sa akin, yung first time, tapos susunod, itine-take note ko po yun after, pagkatapos, kung ano yung mga nangyayari. Kaya siguro natatandaan ko siya. Then, pagkatapos po noon, pero yung pag-iisip ko, hindi ko alam. Para po ba yung nawala ako? Basta ang naramdaman ko, napunta ako dun sa isang, nung ako'y umupo, yung first time na umupo ako, parang pag-upo ko, nakalimutan ko, para po ba yung na-lost yung memory ko, tapos yung attention ko nando sa pag-jerk, sa panginginig ng katawan ko. Pero parang wala akong, para po ba yung halimbawa, nandun ako, nag-aaral kami. Hindi ko nanonotice, yung hindi ko napapakiramdaman, parang, para po bang wala yung paningin ko. Kasi nakadilat po kami Wala yung paningin ko doon sa hapag, parang wala akong nakikitang hapag. Wala akong nakikitang mga tao na nakapaligid sa akin. Parang wala ako doon sa lugar na yun. Para po ba yung nandun ako sa parang wala, parang sa kawalan, ganun. Yun po yun. Yun yung nangyari sa akin na hindi ko rin alam hanggang ngayon. Ba't kaya ako unang-una, ganun agad ang naging pangyayari ko. And then pagkatapos po noon, hindi ko rin alam bakit. Sabi ko, bakit ganito? May dumadating sa akin na, o ganito gawin mo, o eto, ganyan. Para po ba yung isip ko, nagiging dalawa na merong nagtuturo katabi ko na sinasabi, o ganyan ang gawin mo. Para mapatahimik mo pag-iisip mo, kailangan meron ka ng paglagyan ng atensyon ng isip mo. Kukuha ka ngayon, then sabi ko, paano yun? Para po ba yung nakikipag-usap ako na hindi ko alam? Yung isip ko merong kinakausap. Sabi ko, paano po yun? Paano ko maglalagay? Sabi ko, mag-i-imagine po ba ako? Sabi ko gano'n, mag-i-imagine ba ako para yung isip ko mapokus sa isang bagay? Doon sa gano'ng mga katanungan, minsan sasagot yung isip kong isa, minsan walang sagot. So, ganun po yun. And then, sabi ko, o sige, kailangan meron akong mapaglagyan ng isip ko para wag siyang pupunta kahit saan. Then, yung unang-una, sabi ko, eto kailangan ko, candle. Ayun yung sabi ko, sige, parang iisipin ko may candle ako sa harap. Na yung candle na yun sa harap, yung kandilang yun nasa harap ko, kailangan hindi aalis yung isip ko, hindi mawawala yung candle. Yung pag-iisip ko laging nandun, may candle sa harap, na yun yung titingnan. Pati yung mata ko, parang doon titingin. So yun po yung dumating sa akin na gagawin ko. Na ano naman po, naging effective sa akin kasi yung isip ko, laging
laging nandun sa candle. Pagka medyo siya mawawala, babalik ko uli, hindi, may candle dyan, hindi yan, may candle dito sa harap ko. So, yun po yung nangyayari. And then, step by step, para yung naghahanap pa ako kung ano pa yung pwede ko idagdag para yung aking isipan, mapanatili ko na nandun sa iisang focus, na nasa iisang attention. So, nung sumunod, sabi ko, candle pa rin. Pero ang gagawin ko, lalagyan ko ng sinde yung candle. Sabi ko ganon. Kailangan wag manatili dun sa nakatayo lang yung kandila dahil mawawala din ang pag-iisip ko. Ang kailangan, yung isip ko, sisindihan yung kandila. So, ganun po yung nangyayari sa akin. Hanggang dumadating yung step by step, nagagawa kong, yung pag-iisip ko, nagagawa na, makita ko na merong kandila na walang sinde. Pagka ngayon sinasabi ko ng paulit-ulit, may sinde, masisindihan ng pag-iisip ko yung kandilang ito na nasa harap ko. Magkakaroon ng sinde ang kandilang ito sa harap ko. So step by step, nagagawa ko po yun. Nagkakaroon nga siya ng sinde. Then pagka nagkaroon siya ng sinde, parang yung attention ko lalong napopokus doon. So doon po ako nag-umpisa. Yun yung naging pagsasanay ko hanggang dumating yung siguro matagal-tagal na. Then, inabot po kasi ako ng 1 month. No, siguro bago mga 1 week bago po matapos yung month, nagkaroon po ng pagbabago. Dahil doon sa ginagawa kong yun, kahit yung sinabi ko na candle, nawala na po talaga yun. Wala na yun, pero yung isip ko, nahandoon sa, yung po bang naramdaman ko na tahimik siya. Wala na siyang iniisip, hindi na siya naghahangad na mag-isip ng may kandila dyan. Para po ba yung isip ko, nahandoon na sa isang center lang, na parang, hindi ko alam kung para po ba yung merong biglang, hindi naman usok, parang merong biglang mabibilis na pagka ako'y, kasi bago po, pumipikit muna ako, nananalangin ako. So, yun po kasi yung una ko eh. Then, nananalangin ako. Then, pagkatapos noon, yung isip ko, inaano ko na, nire-relax, nilalagay ko dun sa relaxation niya. Then, nung yun ginagawa ko na, ang nangyayari, parang merong isang, para po ba yung bumaril, na pag binaril mo, doon sa itaas, biglang tataas na ganun yung isip ko. Pagka po gumano na siya, hindi ko na po alam. Wala na po akong alam. Hindi ko na alam yung nangyayari. Hindi ko na rin alam kung ano yung kapaligiran ko, na wala na po siya. So, yun po yung nangyari sa akin nun. Yung isang first month na yun, then after that, hindi ko alam, yung bibig ko pala, nakikita nila, yung bibig ko, bumubuka. Pero yung pagbuka niya, walang words. Walang words na lumalabas, pero bumubuka siya. So, yun po yung sinasabi nila sa akin, na hindi ko na po kasi talaga namamalayan yun eh. Then, pag nakatapos ako, may batenteng po kasi sa amin eh. Halimbawa, 15 minutes lang ang allotted. Pag nakarating ka sa 15 minutes, ibabatenteng. Pag binatenteng, ayun, nababalik na ako, yung parang nababalik ako sa sarili ko. Then, pag nabalik ako sa sarili ko, hindi ko ma-recall kung ano ba yung nangyari sa akin. Kaya ang ginagawa ko, yung mga kasama ko doon, sila yung nagsasabi sa akin. So, yun po yung unang-una na nangyari sa akin hanggang sunod, tuloy-tuloy po ako, nagpapatuloy ako na hindi ko na rin ngayon ma-recall kung papaano, pero yung sa pagsasalita ko po, almost 1 month bago po ako nakapangusap din. Dahil hapinog po yun, di po ba may mga letter yon ng alphabet? Yun yung aking pagbubukas. Nung ako'y umupo, then nawala na ako, pero yung mata ko nakatingin doon sa table. Then, pagka pumupunta po yung minutero
yung minutero pupunta po doon sa mga letter. Halimbawa, letter A. Pag pumunta sa letter A, meron pong words na bumubuo doon sa letter A. Pag pumunta doon sa halimbawa letter K, may words na nabubuo. Yun po yun. Hindi ko alam, binabasa ko po yun. So, binabasa ko na hindi ko alam, nagbabasa pala ako. So, babasa halimbawa yung A. Kung yun ay ang. Halimbawa po ganun, ang. Meron pong sumusulat. Then, ang. Pagka nilagay sa K, meron pong words na mabubuo. Halimbawa po kung yun ay kapayapaan, kung yun ay kaliwanagan. So, yun po yun. Bawat letter, pagka po inilagay na ganun, may words po na nabubuo na nakikita ko. Yun yung binabasa ko hanggang dumating po yung sandali na yung bawat words na yun, naging sentence, nabubuo siya, pero hindi po agad. Yun po, ay, halimbawa, nag-aral ako ngayon, 3 words, halimbawa, ang liwanag, tapos na po, wala nang dadating. E di hihinto ako. Then susunod, duduktungan yun, sunod duktong, hanggang siguro masanay na ako. Umano na siya, lumawak na siya. And then, pagkatapos po noon, wala na rin akong nakikita, hindi na rin ako nakakabasa. Kasi noong tumagal-tagal na siya, para po ang nangyari sa akin, yung isip ko, para po siyang recorder na pag umupo ako, parang may ini-record na sa isip ko, salita na lang po ako ng salita na hindi ko siya nalalaman. Then pagkatapos ko, tatanungin ako o ano, wala po akong maalala. Hindi ko po makakayang sabihin sa inyo kung ano yung lumabas sa akin kasi hindi ko po talaga naaalala. So, yun po yung sinasabi ko. Ganun po ako. Yun po yung naging karanasan ko sa espiritismo. Ngayon, dito po, noong, di po ba, sinimulan na natin ito noon. So, nung minsan, nagganyan po tayo, nag-aaral po tayo, then si Brother Renz po ang siyang nagmo-monitor o nagpapacilitate. Opo, siya po yung nagano. Meron pong pagbabago na nangyari sa akin noon. Na ang pagbabago po, haba po yung nag-aaral tayo, hindi ko alam bakit yung isip ko nawala rin. Then, nung mawala siya, ang nakita ko po talaga, yun po ba yung, nakita ko yung flow ng tubig, parang flow ng maliit na dagat, ganun. Nakita ko yung flow ng maliit na dagat na very smooth yung flow na yun. Then, tumitingin ako dun sa dagat, aliw na aliw ako. So, yun po yung nangyari noon minsan sa pag-aaral namin na hindi ko naman po kinukwento. Kasi sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Ano nangyari, nagkaganon? Totoo ba yun? Yun po yung nangyari sa akin noong matagal na rin po yun nung mag-umpisa po tayo din ng Wednesday. So, yung nakita ko po yung dagat, yung alon niya, yung pag-swing niya, yung ganun po yun. Then pagkatapos po nun, aliw na aliw ako nun. Then pagkatapos noon, nakikita ko yun. Yung pong parang nakita ko yung katawan ko, pumasok po doon sa loob ng tubig. Habang umaalon siya, pumasok siya sa loob ng tubig. So, yun, lalong napakasarap po. Nung ako'y pumasok doon sa loob ng tubig, parang inaalon nila akong ganun, lalong napakasarap po doon sa pakiramdam. So, yun lang po, pagkatapos noon, nawala na ako. So, yun lang po yung aking experiences na tinitingnan ko ngayon kung ano yung nagiging pagkakaiba. Pero dito po, nung tayo po yung nag-aaral, nagiging magaan po. Kasi nung mabigat para yung hirap ako. Pero ngayon, parang magaan. Para po bang magaan sa akin yung paggalaw ko, yung pagsusupil sa isip ko, parang nagiging magaan siya. And then, magaan yung parang nagta-travel, magaan yung pagta-travel ko. And then, sa pagganap ko naman, then, ganun din po nangyayari. Nagiging magaan. So, yun lang po yung aking naging experience noon. And then, kinukompare ko po ngayon
malaki po yung nagiging pagbabago. Marami pong salamat. Salamat ng marami, kapatid na baby, at parang habang ikay nagkukwento ay sumasabay ang aming mga imahinasyon, sumasabay yung aming feelings, kung ano yung nararamdaman mo, parang nasabay din kami sa iyo, sa mga karanasan mo, sa isang magandang kwento na maaaring magkaroon ang iba ng tanong in between lines na iyong ibinahagi sa amin. Meron ba kayong itatanong sa kanyang karanasan? Yeah, maraming salamat. Ah, yung gusto kong malaman kung sino ang nagsabi ng ay excited ako kasi yung sinabi niya, concentration, it's like excuse me. I think that's really like the focus really is the same as what about what Billy's talking about. It's really training our conscious mind. And it's good that they're talking about gradual, because later on in the books it's also that way, a little at a time, like minute and 2 minutes, so that you could see how long you could stay focused and concentrate. So I'm excited to hear um maybe and what she experienced, so that I'm really excited, and thank you so much for sharing, what your actual experience is, because that's what we need to hear, and look forward to. Thank you. Ang maganda pati, kasi sa espiritismo wala kaming talagang guidelines na katulad nito kay Billy, na meron tayong pinag-aaralang aklat ng step by step sa ating pananahimik, and then wala namang ending, kumbaga wala naman tayong goal na isang bagay, kasi sa espiritismo ang goal doon ay makapagsalita ka at makapagbigay ka ng, ang tawag namin ay abot sabi. Parang sila yung pinaka-life ng isang lunduyan. Lunduyan ang tawag sa amin. Lunduyan means center. So, pag walang medium, pag walang mag-aabot sabi, walang magiging buhay ang isang sentro. Yon. So, ang focus, ang pinaka-ending, ang pinaka-goal ay makapagsalita, makapagbahagi ng mga karunungan, dahil ang lumalabas naman sa kanilang mga bibig ay mga aral. So, ang ating isipin, ang ating conclusion ay wala namang pinagdaanan ang kapatid na kumbaga sinabi nga lang na, sige maupo ka, manahimik ka, yun lang. So, ano ang maaaring maging paliwanag natin doon sa kanyang karanasan? Sasabihin ba natin na sa kanyang nakaraang buhay ay meron na siyang ganitong kaangkinan na ipinagpapatuloy lang niya ngayon, at sa pagpapatuloy niya ngayon, nakasumpong pa siya ng isang aral na sinabi niya ngayon na parang naging mas magaan ang kanyang pagiging medium, at nagkaroon ng more, parang magaan, parang kasi ang nararamdaman ko noong
na andoon pa ako sa lunduyan ng pagsasanay, parang mahirap. Mahirap magsalita ang isang medium kaagad. Tapos pagsasalita ay hindi maliwanag. So, i-screen mo. Bilang ako ay pangulo, ini-screen ko yung mga messages nila. Maaring yung message nila ay walang sense, ganun. Minsan ganun, paulit-ulit yung isang word na yon. Minsan binibilang ko nakakasampung sabi ng mga words na yun. So pinapaliwanag ko sa kanila yon after nung sanay nila. Ang kapatid ay ganito, ganyan ang naging. Kasi sabi nga nila, hindi naman nila alam kung anong nangyari, kung anong mga sinabi nila. And, ayun, salamat sa pagsasalaysay sa amin. Parang, paano tayo makaka-relate doon sa kanyang karanasan. Yun ang ating natutunan ngayon. At what is behind it, yun. Yun na inatanong ko na rin noon pa. Sabi ko, saan ba galing? Saan ba nanggagaling yung mga mensahe na yun? Saan ba galing yung mga abot-sabi na yun? Yun. Parang as a listener, na andun ka sa audience, naging pala pala isipan para sa akin na paano nangyari ang isang mensahe, saan ito nanggaling. At during those time, hindi mo pwedeng tanungin, hindi ka pwedeng magtanong dahil we regard na itong mga abot-sabi ay came from the Holy Spirit. So, paano mo tatanungin? Paano mo i-question? Diba? So, yun. Siguro ay ano pa rin natin ito, pag-aaral pa din. The experience of a person ay magandang pag-aaral sa atin. Isang magandang libro din na dapat natin din pag-aralan. Yun lang. Sino pa welcome, Ray. Andiyan ka na pala. Thank you po. Sige. Hindi ako makapag-comment pa kasi hindi ko na kompleto. Sino pa ang pwedeng pwede ba natin sabihin yung estado ng kapatid na baby ay pwedeng danasin ng bawat isa sa atin sa pag-aaral natin ng meditation. Sinasabi ko din noon na lahat tayo ay medium, lahat tayo ay talay-tayan. Kasi yung sinasabi niya na umuugnay, no? Umuugnay. Kanino? Kanino umuugnay? At sa pag-ugnay na yon, nakakapaghatid ng magagandang mensahe sa amin, sa audience, sa mga nakikinig. So, what's the difference between a medium na nakaupo, na umuupo, doon sa taong tatayo din at magmemensahe rin ng maganda at nagbibigay din ng aral. What's the difference between? So, noong panahon na yon, ang sabi ko, there's no difference. There's no difference dahil lahat tayo ay talay-tayan, lahat ay medium. Yung isa ay nakatrans, sabihin natin nakatrance lang siya, nakatrance siya. Itong isa ay may malay, no? May malay. So, ano ang nangyari sa pagkatao ng isang medium na siya ay nakakapaghatid ng hindi niya alam, no? Hindi niya alam, nalimutan niya. Or, siguro yung kamalayan niya ay alam, no? Yung consciousness niya na maaaring aralin niya na yung
kanyang kamalayan ay siya ang nagbibigay. There's no connection whatsoever, walang ugnay. Umugnay ka. So sa amin aming mga espiritista ay umugnay ka sa Holy Spirit. Sa atin ngayong pag-aaral ay kanino ka umuugnay, no? Kanino ka umuugnay? 'Di ba sa sarili nating mga kamalayan, sa ating espiritu, sa ating kamalayan tayo umuugnay. 'Yun ang present study natin. Tama ba? Tama ba ako, kapatid na Ray? Kanino tayo umuugnay sa pamamagitan ng ating pananahimik? Sa akin po, lahat tayo ay umuugnay sa ating uh, telepathically, ano? Pwede tayong umuugnay sa ating subconscious at sa ibang tao. Sa storage banks nila. So, Okay. so yun yung aking pagkakaunawa, no? Gusto kong buksan yung about medium sa CR25 para mabasa natin, no? Para at least maunawaan din. Hindi ko masyadong no, pero gusto kong maunawaan din yung about spiritism at saka medium. So CR25, bubuksan ko hinahanap ko pa yung CR25 eh. Sige, tutulungan kita. Yeah, CR25 77. 77. A medium of this kind is very susceptible to telepathic vibration of the subconsciousness, and through this ability taps other people's subconsciousness or storage bank as they experience things that are of the future or past. 70, balikan po natin sa 73. Punta muna tayo sa 73. 73. Okay. Para at least yung Basically, pundasyon. Yeah. Sige, basahin na rin natin yung tanong ni Billy kasi sagot ito ni Semnyase eh. Yeah, doon kay Billy muna. Never mind, nobody is blaming you. But now to something else, because I have a question in store. What about spiritism? Should we talk to the dead? Or is that even possible? I have my own particular view on this, but I do not want to tell you it now. Please explain to me what this is all about, because we have had some discussion about it recently. So, sagot ni Semyase, suit yourself. 72. 73. Basically, you Earth humans are very much spiritualistic, but very amateurish and without any appreciate knowledge or success. 74. But more than 99.7% of so-called spiritualization are based on fraud, self-deception, and charlatanry. 75. So wrong things are consciously claimed and underlined by magic tricks and so on. 76. In very, very many cases, there is also self-deception because the spiritualists are of the wrong opinion that otherworldly Western or deceased people would answer them. 77. A medium of this kind is very susceptible to telepathic vibration of the subconsciousness, and through this ability taps other people's subconsciousness or storage banks as they experience things that are of the future or past. Sige, ituloy ko. 78. Uninitiated and ignorant people thus believe that the medium actually has psychic abilities. 79. People are therefore very often amazed
when such act tell them things about themselves or their relatives and about other people whom they themselves had long forgotten and were no longer able to remember. 80, such a form, by the way, is also practiced by one of your group members, as I have noticed. 81, they live not far from you and have fallen into self-deception. 82, this form of alleged spiritism awakens an evil self-delusion in the medium, which also includes the accompanying person. Every reality is lost. Para sa akin parang hindi naman kami under dito. Hindi under yung spiritism dito. Dahil may binanggit na spiritualism, na yung spiritualism ay kakaiba pa man din dun sa spiritism, dun sa amin kung saan kami ay yung grupo, yung lema ng aming pinag-aaralan ay hindi ganito. Hindi na rin sa ibang mga lunduyan, pinapractice pa rin ito, yung pagkausap sa mga patay, gano'n. Pero down south, sasabihin kong dito sa may pababa, kasi nangyayari yun sa norte, ay hindi na namin ito pinapractice, napakatagal na. Oo, kinagis na namin na talagang nakakausap namin yung mga namatay naming kamag-anak, kabiyak, mga mahal sa buhay, pero hindi na namin pinapractice. Dahil dumating na rin siguro sa aming kamalayan na it's baka deception nga. So, ito, palagay ko hindi nagfo-fall dito yung sa amin, yung pag-aaral ng spirits sa aming lunduyan. Ewan ko sa iba kung sila ay naniniwala pa rin sa siguro Baka pwede, oo. sa akin, Ate Helen, yung 77. Yeah, I like Uh, that. 77 is actually yung parang hindi ko naman nasimulan yung sinasabi ni Ate Baby it seems para sa akin telepathically yung vibrations maaring from the subconscious mind and from the storage banks nung previous life niya siguro or from other Mhm. people maaring yung kanyang nakikita na-experience nung iba. Which is, as they experience things that are of the future or past, yung nakaraan. Yung 77 is the right explanation para doon sa nangyari sa kay Ate Baby. Mhm. Para sa akin yung kanyang so it's ito actually explanation. Kailan ko lang kasi nabasa, nagsisimula kasi ako magbasa uli from the start on the contact reports and I am recording and at the same time inaano ko yung parang ginagawang ko ng parang reference para pag halimbawang sinurse ko about mediums, nakukuha ko agad kung anong contact report and kung anong element or whatever number ng paragraph. So kaya nakita ko agad ito na this is the right probably explanation doon kay Ate Baby na maaring yung kanyang na-experience before in his life from the storage bank, sa kanyang storage bank, or from other persons' storage bank, na yun ang kanyang nakikita. That's the reason why maaring nagiging maganda para sa kanya, which is hindi naman related to a spiritism. It's about Mhm. as a medium of her experience. So yun sa akin ang the right explanation para kay Ate Babe Kuya on Ray, 77. Yes. dito sa sinasabi dito sa about the spiritism, should we talk to the dead? Ang pinapaliwanag ni Sam Jase ay tungkol sa pakikipag-usap sa mga patay. Doon kasi gano'n ang paniniwala ng mga medium noon na they can talk to the dead. Sa panahon ngayon, yung oo nga, hindi lahat is pero depende kasi din sa pagkatao ng tao na nagsasalita, kung ano yung mga pinagsasasabi or something like that.
Kasi karamihan mapapansin namin, kami na rin mismo nakakapagsabi na mababang klaseng mediumnidad or mataas or Yan. something na Mm-mm. ganun. Kasi nga, Oo. kung ang sinasabi naman ng isang tao, katulad ng pinapaliwag ni Ate Ellen kanina, all of us is a medium. Nagigit tayong medium sa isa't isa ng mga kapwa natin dahil nagpapasas tayo ng message. Sabi natin na may mga evoluted na mga espiritu na rin or no, isang pagkatao, yung consciousness niya na pwedeng makahapit tayo ng from the storage bank ng iba. Pero ang inire-relay niya is goodness or something na hindi yung sinasabi na kilala ko to, ganito ang o nagbibilin, yung mga ganong style na ano. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo na meron at meron doon, siguro mabibilang sa daliri ng kamay, na mga medium sa sekta ng espiritismo na talagang masasabi mo na high evoluted ang kanilang mga spiritual nila being, parang ganun. Yeah, I agree, agree doon sa mo. Because, kasi ang tanong nga dito tinatanong about spiritism, And yung 77 is confirming, no? It is not negating, no? Hindi siya negate yung about 73, 74, 75, 76, parang negation about the spiritism. But yung 77, may mga tao, no, that gaya ng sinabi mo, na isang pwedeng maging medium, no? A medium of this kind is very susceptible to telepathic vibration. So ibig sabihin, if you are already a medium, no, you can telepathically get vibrations from your subconscious mind and the others, no? So it is confirming na pwede mong mabasa subconsciously yung ibang tao. And at the same time, yung subconscious mo na kasi meron kang from your yung creation energy mo, you have your own storage bank na nandoon na pwede mong itap yung past and future na pwedeng mangyari. So 77 is a positive character for a certain medium that can tap, no? Mhm. Unlike doon sa ibang statements, hindi it's a negative for mga Mm-mm. espiritista na hindi tama yung ginagawa. Yeah. Oo. Tama yun. I agree. I agree din. At I agree din dun sa binanggit ni Sor na alam naman namin yung kung sino yung dahil sa haba ng panahon na kami nasa loob ng mga lunduyan, kami mismo ay nakaka-assess ng genuinity ng isang medium o hindi. Pero it's okay kasi evolution yun eh. Kung medyo deceptive ang isang medium, alam din namin, alam namin na deceptive ito. Kaya nga nagtatanong ang mga nakikinig, bakit gano'n? Bakit naman gano'n ang sabi, sa abot sabi? Ibig sabihin, nagigising na rin yung kamalayan ng mga espiritista na naghahanap ng katotohanan. Yan. Yun lang. Let's continue na po. Ano na tayo? Anong stanza? 347. Thank you, Sor. Galing mo nga. Talagang bagay na bagay sa iyo yung sa technical support. Yeah, high-tech. High-tech. Hindi namin kaya yung ginagawa mo. Sige, salamat. 347. However, a persevering eye never appears. No so-called eternal soul. And above all, no wishes and strivings at all for seal, to which the body find spiritual perceptions, facts, and so on belong, or with which they are identified or can be identified.
348, this point to the value of the reality sige, isa-isa nating ipaliwanag. 347, however, a persevering eye never appears. No so-called eternal soul, and above all, no wishes and strivings at all for seal, to which the body, fine spiritual perceptions, facts, and so on belong, or with which they are identified or can be identified. Oh, help. Ray. Baka kaya mo ipaliwanag. O kahit sino. So sinasabi dito na yung atin, yung ating tayo, ako, never appears. Wala, wala yon. No so-called eternal soul. Dito medyo kaming mga espiritista naniwala pa din doon sa kaluluwa. So, pero sinabi dito na no so-called to eternal soul. And above all, no wishes and strivings at all for seal. So, wala tayong hinahangad, walang goal, kumbaga, wala, and strivings at all for seal, to which the body, find spiritual perception, facts, and so on belong. And with which they are identified or can be identified. Mm. Mm. So, doon sa sinasabing wala, ay wala talaga. Walang connection sa kaluluwa, walang connection sa walang connection sa mga wishes, sa ating mga sarfax and so on, na akala natin ay tayo yun and so belong, which they are identified. So, yung ating identity na malakas ang kapit sa ating personality, wala yon at that time ng ating pananahimik. In time of meditation, wala. Sige, basahin ko pa. This point to the value of reality recognition for a clear view which frees from all untruth. Palalayain natin sa lahat. The actual central piece of which is the immediate insight into the absolute I-lessness, which in turn means that the meditation in its pure form corresponds to an ego-less state in which only true facts are recognized and which are not influenced by the occurrence of any hallucinatory pictures. Sige, Ray. Cynthia, meron kayong may dadagdag pa? Yung pag nag-meditate, bilang kasi meron kang naramdaman or kung meron kang na-observe na images at nagkaroon ka ng emotional reaction doon or something, ibig sabihin hindi mo pa naabot yung normal na or regular na tawag dito sa meditation. Ibig sabihin kulang pa kasi yung reaction mo merong personality o merong ikaw eh. Dapat kung ano yung makita mo, wala, nag-o-observe ka lang, nakatingin ka lang. Or parang paano ba natin sabihin yun? Yung parang nag-view ka lang pero wala kang
wala kang emotional reaction through your ego o through sa sarili mo. Kung nasa meditation, maganda na yung meditation ano mo, level mo. Pag meron pang ganon, ibig sabihin mababa pa, kulang pa. Ang alam ko yan, pagkaintindi ko dyan. Yan lang muna. Yeah. Thank you. Ray? Mhm. 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 Sige. Kung walang tanong, itutuloy ko yung basa. 349. In this state, the human being lives in reality. In the she lives independently and does not hang on unto anything in the world, which relates to the two dependencies of the human being, thus namely to his her dependency on opinions and viewpoints and on desire, which comes from the attachment through not knowing and from an intellectual error, as well as through the captivation of wishes and with still striving emotions, passions, and drives, and so forth. Ayun, parang para sa akin ay kung kaya natin na yung pinagmulan ng ating pananahimik ng meditation ay sa totoong buhay natin ay na nasasagap na natin yung realidad. Wala na tayong mga drama-drama, wala nang ganun. Wala na yung past, wala na. Kasi matatanggal na yung merong attach of truthness, yung totoo, yung realidad, yung tanggapin mo kung ano andyan. Wag na yung maraming bit-bit tayo ng mga baggage, no? Parang gumaan na yung buhay natin. At totoo naman, talagang ang pag-aaral ng creational teachings ay nakakagaan ng buhay dahil maraming not knowing, hindi na tayo nabubuhay doon sa not knowing from intellectual error, yung mga bagay-bagay. Nakukuha natin through pananahimik, hindi sa libro. Although, may guide tayo dito sa libro, pero yung actual natin na ah, actual nating ginagawa, yung actual na sige, magtotoo nga ako sa aking pananahimik, sa aking meditation, ay nararating ito. As well as through the captivation of wishes, parang nawala na nga yung dasal eh. So, dasal means, nagwi-wish ka pa. Diba? Nagwi-wish ka pa ng isang bagay. So, come what may, yun ang ating come what may, at ang bunga ng ating nangyayari sa atin, ay bunga ng ating pagsisikap. What we sow, we reap. Yan. What we sow, we reap. So, doon tayo nakarely na doon sa kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Ay, bunga lang ng ating mga ginawa. Yun. Emotions, then, so, pati yung emotion natin, pagka tayo nagme-meditation, ng talagang pure meditation, nababawasan yung ating emosyon na dati, no? Yung temper natin, nababawasan. Nakakalma tayo. Although, kung galing tayo doon sa sa medyo emotional or parang nagja-jump din tayo. Pero unti-unti, syempre nababawasan yun. Yung ating mga temper natin, mga emotion natin ay nababawasan. At kahit nga yung pagmamahal natin sa ating kapwa ay nababago din. Parang nagkakaroon ng parang nagkakaroon ng quality yung love. Hindi yung basta lang nagki-care. Hindi gano'n lang eh. Hindi gano'n. Parang sige sabihin natin, may kapantasan na. May kasamang pantas.
ang mga ginagawa kung tayo ay dumadako na doon sa pure meditation. Yun lang. O yung 350, this passage in its premise means that a result of meditation exercise, the unlosable freedom of opinionlessness and inner independence appears. No? So, ang ganda, di ba? Ang ganda. Dadating tayo doon sa, although hindi maiwasan, opinionlessness. Hindi maiwasan yung mga opinion. Pero tingnan natin, baka naman may sense kung meron man. Kung meron man. Okay. Sino pa? Ray, Cynthia, Jaycon, baby ulit. Or Noy, may mga experience ka alam ko sa pananahimik. And way. Sa akin dito, parang isa-summary ko. Yung pinaka-summary niya nasa dulong-dulo eh. Mm-mm. Ah, parang sa 356, here, the purpose of the meditative exercise is limited to attentiveness. Kailangan attentive ka lang and cognition. Parang i-recognize mo lang yung isang bagay na sa harap ko. Parang kagaya ng kandila, which means that here I am not yet talking about the achievement. No? Parang tinitingnan mo lang yung isang bagay. Nagme-meditate ka lang doon sa isang bagay, tinitingnan mo lang siya. No? On the full value of men's by means of contemplation, which also applies to those exercises that will lead to contemplation. For example, the contemplation of the things that are inconsistent with the health of the body, the breath, attentiveness, the contemplation of human beings, and so on and so forth. Parang dito, binabasa ko kasi parang attentive ka lang doon sa isang bagay na kagaya nung sa harapan mo yung gaya ng parang pagkakaintindi ko yung sinabi ni Delbs. Baby? Ni Delbs. Delbs. Okay. Oo. Na pag hindi ka attentive doon sa isang bagay na nagbabago-bago kung saan napupunta on item on the 351 kung pabago-bago hindi ka attentive, so hindi ka talagang sa meditation. Kasi kung halimbawa nakatingin ka sa kandila o kaya doon sa line, may pumapasok na iba, nagkakaroon ka ng mga bagong contemplations, iba-iba, so yung doon ka lang nakafocus palagi doon sa bagay na yun. And then you are meditating with yung talagang you are in meditative exercise with a pure attentiveness. Doon ka lang nakafocus. Wala kang ibang iniisip kundi doon sa bagay lang yun. That is for me is a it explains on from 347 to 356 na kailangan attentive ka, walang yung which is a pure meditation. Parang Kuya for me, Ray, yeah. ibig mo sabihin, yung isang object na naka-front sa iyo, parang iyon yung temptation mo na tinititigan mo siya pero wala kang dapat isipin at Yes. wala kang dapat sabihin or Correct. obserbahan. You Huwag don't ka talk. magtatanong, huwag ka Yeah. doon sa isang candle na yun. Just the Yes. view, parang ganun lang ang Yun gusto lang. mo. Oo. Until Wala. mawala ka sa sarili mo. Parang Yes, oo. Wala kang iniisip, kundi hindi mo iniisip yung katawan mo, hindi mo na doon ka lang naka-focus doon sa isang bagay lang na yun. And that is attentiveness. Yung talagang yung ang ganda ng pagkaka-meditation mo. Kaya sa akin when I do meditation, para mawala sa akin yung iniisip ko sa katawan ko, kung may nangangati o kay may I count 100 to 1. No, that was my previous approach, Kasi siyempre, 100, isipin mo yung kasunod, 99, 97, 98, 99, kaya magkakamali ka. The same thing with the candle,
attentive ka talaga doon sa kandila lang, doon ka lang nakatingin, wala kang iniisip na iba. No, that is a meditation. No, that is a complete meditation without anything that you are thinking of about your body. Yung sinasabi nga dito, no, walang contemplations, walang result, sa sinasabi niya na walang consciousness, wala kang whatever, wala kang opinions, no, opinionlessness, no, inner independence appears talagang wala completely, and that is a complete meditation, no. Yun ang meditative exercise. Pinalawak lang ni Billy yung kanyang explanation dito, but in short is wala ka dapat iniisip, doon ka lang sa isang bagay nakatingin, at hindi mo dapat iniisip kung ano yung opinions mo about that candle. Nakatitig ka lang doon, attentive ka doon. And that is a pure meditation. Yun yung sinasabi niya. Otherwise, pagka nag-meditate ka, tinitingnan mo yung kandila na gumagalaw, and then nababago uli yung ano mo, nababago yung reactions mo, nagkakaroon ka ng another reaction. So, pero kung halimbawa nakatitig ka lang doon, lalo na doon sa dulo-dulo ng kandila, o doon sa mismong yung parang pinagsisimulan ng kandila, then that becomes a pure meditation for me. And I have observed it. Same thing with counting from 100 to 1. Kaya the next level is yung wala ka nang iniisip talaga. Di Wala ba kang pagka zero. nagbibilang ka ng 100 to 1, gumagana isip mo nun? Kasi nagka-counting ka eh. Sabi ni Yes, Delbert, correct. kailangan Correct. wala kang Oh. kahit na Wala. anong sasabihin Oo, o oo, ano. oo. Yeah. That was my style of meditation before, no? And I'm still using it sometimes. Pero pinakamaganda talaga yung kandila. Alam mo naman, makikita natin kahit sa cellphone natin, pwede tayong mag-open ng candle, tawag dito, yung video ng candle. Minsan 1 oras yun, 2 oras na candle, no? Nandoon sa video sa cellphone, o kaya dito sa ating sa computer natin, no? Sa mga YouTube, no? May mga candles doon na 1 hour na siyang nakasindi, and then you have to focus on it. And you don't think of anything. Doon ka lang nakafocus. Sa akin naman yun, naging approach ko noon, I was taught about it by itong itong super learning, no? Not the super learning, but yung kay Silva Mind Control. No, Silva Mind Control, when I was studying pa ng siguro 1980s, 1978, 79, ganon. So I was reading it and I use it, and it really has an effect. Nagiging effective ka, nagiging creative ka at the same time. And na-develop din yung man. But the best is, siyempre, of course, maniniwala ka kay Billy dahil he has been he is guided by the people from Pleiadian na talagang maraming alam ahead sa atin for thousands of years. Of course, siyempre, guided siya, tinuruan siya nila Asket kung paano mag-meditate, kung paano magiging focused. So yung kanyang approach is much better than what has been presented by different books, even the super learning ni Lozano, si Henry Silva o Ari Silva. So nagagamit din yun effective, pero mas higit, definitely I would agree kung ano yung approach na sinasabi ni Billy na nakasulat dito sa atin kung paano approach ng meditation. At mas detalyado yung kanyang itong introduction to meditation, talagang very detailed, and kung iisa-isahin mo talagang ang hirap mong ma-implement, pero of course you have to learn. Tsaka individually, iba-iba ang level ng concentration or means and ways. So, for example, nagtingin ka sa kandila, nagkaroon ka ng reaction, nagkaroon ka ng hallucination, o may observe ka na ibang bagay maliban doon sa kandila. Pag yun nakita mo at hindi ka nag-react, wala kang reaction, nag-observe ka lang, that's a good sign. And then kung nag-observe ka noon
and then hindi mo inisip na ikaw yung nag-o-observe, it is much better. Ibig sabihin na wala na yung ikaw. I. Yeah. Oh, I-lessness. na Yeah, dikit yeah. ka na halos sa Oh, creative energy. So yeah, yeah, nag-o-observe yeah. ka na lang, nandun ka na lang. Oh. Yung pag-o-observe mo, ang sabi dito sa material, huwag ka magtaka na inobserve na may tiningnan ka pero wala ka reaction at nakatingin ka lang doon, nag-observe ka lang or napapansin mo lang pero hindi mo lang naisip na ikaw yung tumingin or basta nakadikit lang yung parang meron lang image doon at pakiramdam mo minsan parang sandali nawala. Pero pag kabalik mo sa normal na oras, napansin mo 30 minutes ang nawala. Yes. Ayun, nakapasok ka na doon. Ang problema na lang doon is paano mo yun sanayin na magiging ganun lagi ang magiging mga resulta. Yung iba kasi they need auditory. So nila kailangan madilim at nakikinig. Yung iba naman gustong maaliwalas kahit madinig yung normal na ulan, okay na. Yung iba kailangan may nakadilat ang mata May at music. music or may nakikitang image, 342 either picture or sa cellphone mo hertz. o whatever. Marami kasi, hindi naman kasi parehas ang tao Depende yan sa siguro, masasabi natin na kinagisnan, kultura or upbringing. May mga object kasi na sa ibang tao natatantalay sila or na-mesmerize sila. Pero yung object na yon or something na bagay na yon, pwede natin sabihin sa ibang tao, nakaka-distract sa kanila yon or annoying or nakakairita. So hindi natin masasabi na ah, depende sa kung ano yung means mo. Kunwari sabi ni Boss Ray, nag-start siya sa number which resulted to different things na nag nagkaroon siya ng cognition at iniwan niya na yun at nag-start naman siya ng bagong pamamaraan. Kumbaga, ah, kung dati medyo balbon yung pagka-approach mo, i-adjust mo ng konti, mag-adapt ka hanggat sa maging pulido at masasanay, sasabihin natin yung Fine. practice mo ah, ano ka na, gamay mo na parang ganun. Teka, kayo muna, may customer kumakatok ng barya, galit na galit. Yun. Actually, yung sa 347, no? I never appears. No? And Mhm. then doon sa 347, no? That's the first and then on the 3 saan ba 'yon? Yung eyelessness. Mm, 348. Eyelessness. Yeah, 348. Eyelessness. Pagka hindi Eyeless. mo eyeless, wala ka na, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Ang iniisip mo na yung doon ka lang sa isang bagay na yun, tinitignan mo, doon ka lang nakatitig. No, hindi mo na naiisip yung ingay ng yung mga sasakyan sa labas. Hindi mo naiisip na nawawala na, parang manhid ka na yung kati ng katawan mo, kaya yung galaw ng katawan mo, yung namamanhid ka, wala na, hindi mo na naiisip yun. And that is 348. And 347 is I never appears. So that is a meditation. That is the effect of the meditation. Kaya kung halimbawa gagawin mo yon and it will be kung halimbawa hindi ka talaga yung nakapokus ka lang doon sa isang bagay na yon. Yun yung aking pagkakaunawa dito sa from 345 up to the end number ng 356. So basahin ko yung yung final. Here, the purpose of the meditative exercise is limited to attentiveness. Hanggang attentiveness ka lang, dapat attentive ka. And cognition, nare-recognize mo yung bagay. Which means that here I am not yet talking about the achievement. Wala kang iniisip, walang achievement, whatever. No? Hindi ka nagko-contemplate. No? So, wala. Kundi yung talagang, wala ka, ikaw lang, eyeless, wala ako. Kundi yung isang bagay lang na, na tinitingnan mo. So, kung halimbawa breathing ang approach mo, so breath attentiveness ka. Attentive ka doon sa breathing exercise mo, doon sa ano mo, sa yung meditation. So, yun lang ang sa akin, ang summary with that, and I agree with also with that, with Delps kung na eyelessness, I never appear, I am not here.
No? Nakatuto ka lang doon sa isang bagay yun. And that is a meditation. That is the right way of meditating. Focused. Well focused. Yeah, thank you. So siguro hindi naman din masama kung yung kaya natin ito ginagawa ay nakatingin din tayo sa resulta, sa magiging result. Ganun ba? Ate Helen, ang meditation is focused, walang result, walang Walang contemplation, result? wala kang iniisip. Kundi focus ka lang doon sa isang bagay, wala kang iniisip na result o kung ano man magiging result o whatever. Wala kang thinking. Hindi mo iniisip Mhm. yung sarili mo. It's meditation. Focus ka. Okay. That's my thought, no? Ng aking ano. Kasi kaya ako nabanggit yun dahil yung resulta ng pagme-meditate mo ay nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, nagugulat ka na lang na gano'n, parang, yun nga, yung parang gumaan. Yun ang sinasabi ko na parang ang naging resulta ay naging magaan ang buhay. Kasi winawala mo na nga yung winawala mo na yung sarili mo, winawala mo yung maraming bagay. Yun, 'di ba? Yeah. At palagay ko yun ay bunga ng pagme-meditate. Sige, punta na tayo sa 357, breathing attentiveness. Anong oras na? 15 minutes na lang. So, yun na lang. Ate Oo. Helen, as you said, the Oo. last 30 minutes is for the ano. Oo nga. Oo nga. So, yung 15. yung Sige. yung ano mo. Sige, last. Yung Hindi group na kami ano natin. magbibigay. Hindi na ako magbibigay dahil ibibigay ko na sa inyo yung time. Okay. Ano ba yung natutunan natin today? Isa-isa. Mayroon sinasabi dito si Jaycon, anuhin muna natin bago Sige. magbigay kasi Oo. hindi natin alam kung question to. Oo, Di ba hindi ko po kaya nyo po diya gagawin dahil sa resulta kang gusto mong maramdaman? Kasi po kung gusto nating walang hinihintay na resulta, ay wala ring initiation sa nangyari sa in a first place. Kuya Ray, parang ito yung sinasabi mo, ikaw nga sumagot ng sinasabi niya. Ayun. Di ba Sige. kaya nyo po ginagawa dahil may resulta kung Resulta gusto kung mong gusto mo. maramdaman. Yeah. Okay? Yeah. Naiintindihan ko yung ano mo, ano? Kaya Mhm. kasi po kung gusto nating walang inihintay na resulta, wala ring initiation na nangyayari in the first place. Okay. Meditation is the purpose of meditation is para hasain mo yung konsilyo mo. Yung hasain mo yung pagiging focused mind mo. No? Ang meditation is not to for me that is my own and based on my experience ang meditation, ang purpose niya is to focus yourself para hasain mo na lagi kang focus. Pag halimbawa nagkaroon ng problema, nakapokus ka doon sa isang bagay. No? Nahasa ka na doon ka sa isang bagay nakafocus. Unlike na halimbawa hindi ka sanay sa meditation, hindi ka focus sa isang bagay, na hindi ka nahasa na pag naggawa ka ng solving problem, ang dami mong kung saan-saan kaliwat kanan ang pumapasok ng mga ideas. Na ideas and solutions and problems. Pero kung nakafocus sa isang bagay, no, yun ang magiging result sa'yo. Nagiging focus ka sa pag-solve ng problema mo. Doon ka lang hindi yung sanga-sanga. May mga tao ako nakikita, nakakausap na pag halimbawang nagmi-meeting o kaya gumagawa ng topic, kaya mong dalhin kung saan
no? Kaya mo siyang dalhin sa isang topic na pwede mo siyang iiwas doon sa isang topic yun. And that person is not a focused person. So yun ang result kung bakit ka nagme-meditate, para maging focused ka at para mahasa mo yung isip mo at maging logical ka. No? Yun ang main purpose kung bakit, isa sa mga purpose kung bakit ka nagme-meditate. Now, it is a result. Hindi mo, during the time na nagme-meditate ka, of course, one way of meditating is solving problem. Okay? Pero kung gusto mong mahasa yung sarili mo na mag-focus ka, you have to do the meditation na attentiveness. No? Yung meditation na may contemplations, mayroon kang, it's a different type of meditation that is solving problem. And while you are thinking, while you are solving a problem, that is also a meditation. And hindi mo magagawang mag-solve ng problem kung hindi ka sanay at hindi mo nahahasa ang pagiging focus yung mind mo. Okay? So yun yung aking pagkaka-analyze sa pagka ni Jaycon, ano? So parang hinahasa mo yung isip mo na maging focus ka. Otherwise, pagka hindi mo hinasa, magiging sabog ka in dealing with problems. Nagsasanga-sanga ka. Okay? Kagaya na, halimbawa, nagmi-meeting tayo. Ito yung topic natin. Okay? Biglang mayroong pumasok na ibang topic, though related, papasok na tayo doon sa ganun. Pero kung ikaw ang nagli-lead and you know that you are already leaving the main topic and nawawala na tayo sa direksyon ng ating pinag-uusapan, and if you are the leader, then you are a focused leader na ibabalik mo siya doon sa bago. Sabihin mo, sandali, balik tayo muna dito sa topic na to. But you have to answer first the questions or probably the topic that na naligaw. And then you go back. That is a leader. And that is a focused leader. Pero kung halimbawa hindi ka focused person and you did not learn on how to nahasain mo yung pagiging focused person mo, and that's it. Madadala ka doon sa isang tao na nag-lead sa'yo na ang meeting natin mapupunta na sa iba. So that is one of the reasons why we are being taught on how to meditate, to focus our mind on a certain topic and to resolve it directly, not actually directly, kundi yung talagang to solve it doon sa logically, doon sa isang area lang. No? Kasi yun nga, maraming tao na ganoon. Pagka dinala mo na, sama na yun doon. Maraming meetings na gano'n ang nangyari, walang natatapos. Halos isang araw ka o kalating araw na nagmi-meeting ka dahil unfocused yung leader, yung head ng nagpa-facilitate ng meeting. So yun ang reason kung bakit tayo nagme-meditate. To be logical, to have a focused mind, and once you have a topic, once you have a goal, you have a zeal, focus ka doon. Otherwise, kung may zeal ka, na yun ang focus mo ng zeal, laging yun ang iisipin mo, and that's part of meditation. No? You doon ka nakafocus, and how will you focus yourself kung hindi ka sanay sa pag-meditate and looking to become an attentive to a certain item, and then naglalaro ka, pumunta ka doon. Kasi ang ating utak ay maraming iniisip, nagkakaroon ng hiwa-hiwalay at nagkakaroon ng lalo na pagka unguided, unfocused, then kung saan-saan na napupunta. So that is my yun ang aking pagkakaintindi sa kay Jaycon, sa kanyang you will have a result, but not during the time of meditation or attentiveness Sigundahan meditation. ko lang po yung Hello po. Yeah. Yes, Jaycon. Sigundahan ko lang po yung sinabi niyo, kuya. Na I agree na sa ngayon yung na-apply natin na meditation yung everyday life, na may napanood akong TED Talks. Hindi naman over exaggerated yung tinatawag nating meditation, sabi daw. Na hindi naman kailangan na manahimik ka sa isang kwarto. Doon lang nagaganap yung tinatawag na meditation. Yung point na meron kang nire-resolve sa sarili mo sa isang problema, at doon sa pagkaka-resolve mo na yun is focus ka,
nilatag mo yung mga dapat ilatag na mga possibilities, mga pros and cons. Yung moment din na nakameditate ka. Kasi may ano ka may ginagawa kang mga bagay na makakatulong lagi sa'yo. So, Correct. Yes, yes. ayun, yung nangyayari din yung meditation na kapag pinag-aaralan mo yung sarili mo kahit nga namamangka ka sa ilog tapos nagbumuni-muni ka sa sarili mo. Yes. Meditation yun eh. So, Yeah, kung that's right. It's a ang way of so-called life. meditation, Mhm. ang so-called meditation na maaabot pa lang natin is, yun nga yung, hindi siya, I agree, na yung sinabi kong in the first place, wala talagang initiation kasi wala ka namang hinihintay na resulta. Kasi ang totoong meditation is kusa siyang nangyayari in that Yeah. moment. Uh-huh. So, yun lang. Maraming salamat. Oo, Hindi ba that's tawag true. doon That's ay true. hindi ba ang tawag doon concentration kasi parang focus ka lang dahil may material na i-involve. Let's say, sabi mo, meron kang gustong gawin na trabahuhin na ipopokus mo ng gusto yung sarili mo. Concentrate, parang ganun. Nagko-concentrate ka doon sa bagay na gusto mong i-achieve. Parang tingin ko, sa concentration lang yun. It's not the meditation itself kasi may material na bagay. Opinion lang po. Hindi ko hindi ko alam kung tama ba yung sinasabi ko. Yung pag normal na kasi sa iyo ang meditation, yung resulta ng mga attentiveness mo doon, yung focus mo, concentration, and everything else. Sa real life kasi, uh, magre-reflect din yun sa the way ka mag-react sa things or makaramdam. Kasi for example, normal na tao, sabihin natin, nag-aaral ng Bili Material. Pag nanood siya ng advertisement, kung ano yung purpose ng advertisement, masaya na siya doon. Ini-entice ka doon, advertisement yun eh. Pero kung ikaw, malalim ka na sa meditation, pag nakita mo kaagad ang wisdom ng advertisement or deception ng advertisement, hanggang doon na kaagad yun. Ay, wala. Nambobola to para kumita lang sila. Hindi man totoo to sinasabi nila. Ganon kasimple yun. So kung in-apply mo sa work yun, ganun din yun. Pag meron kayong assignment or meron kayong project, madali mo siyang ma-breakdown. Maobserbahan mo kaagad yung mga things to do, things to do later, or things not to bother with. So yung doon pa lang sa things not to bother with, malaking saving yun sa ginagawa niyong project or ginagawa niyong assignment or ano yung task na gagawin niyo. Kasi yung cognition mo doon sa pangyayari, nakikita mo yung mga illogical things at logical things eh. So pag sinabi ng ay walang silbi kung ito approach natin, sayang ang oras. Mga ganun ang isa sa bagay na application sa buhay. No? Yun lang muna. So, Delbert, ano yung ibig mong sabihin doon? Yun ay meditation to be considered? Ang effect ng meditation sa Effect, okay. normal life mo is yung ganun. For example, yung focus mo. So kung hindi ka nagme-meditate, meron kang ways to focus things. Pero ibig sabihin, wala kang foundation na kailangan mo dalawang mug muna na kape para patindi ang concentration. Pag na ano mo na yung meditation, minsan hindi mo na kailangan magkape o hindi mo na kailangan ng stimulant or tawag dito, leverage na bagay para makapag-concentrate focus ka. Dahil okay ang meditation mo, madali mo ma-organize ang thoughts mo at saka objectives mo, ma-approach mo kaagad ng shortest way and the best way. Although, pwede nating sabihin na mahaba ang panahon ng project, pwedeng going around the bush, pwede rin siguro. Pero siyempre, kung alam mo naman ng kunwari sa work-related, lagi yan merong deadline or merong sabihin natin may lead time. Yung lead time na yon, kaya kung po pwede, kung sabihin ang lead time mo is 2 weeks, kung po pwede within 1 week time, planchado mo na. So,
Yung matirang kalahating linggo, bonus na time na yun para i-execute yung tawag dito, plano. So, imbis na you need to tackle the thing for another 14 days, ahead ka sa schedule. Pag nagkaroon ng meeting o mag-submit ka ng ano, magtataka yung boss na I'm expecting this next week pa. Basahin nyo na lang boss, medyo nandyan na siguro yung kailangan natin solusyon. Magandang bagay, di ba? Thank you, bye. Puntahan natin yung 114. Ate 1-1. Ellen. Nang 114. The same din to, meditation, introduction to meditation. Through the 114. Okay. meditation exercises, the human Oo. being automatically acquires calmness, out of which she builds up equalizedness for himself or herself, which in turn makes it easier for him or her to find better concentration. All of this also helps 115, helps him or her to then swing onto the level of which everything becomes easier, and she learns everything more and easily, out of which she can also digest and process everything more easily. On 145, Tama. 145 naman, this weaker shield can be, teka, sandali, parang dito yun. Meditation abolish hate, greed, and delusion. Oo. And Senseless. 149, parang iba ito yun. Yeah, yun yung mga result ng meditations natin. Sa akin naman ganito. Ang meditation is pupunta tayo sa nothingness, no? Sa wala. At kung marating natin itong kawalan na to, malalaman natin na tayo ay nagkakaroon. Nakuha nyo, ibig kong sabihin. Kung kailan tayo nawalan, doon tayo nagkaroon. Okay ba? Kasi talagang magkakaroon at magkakaroon. Tanggalin mo lang, pumunta ka lang doon sa kawalan, doon sa nothingness na mahirap gawin, pero we try ourselves. At doon tayo nagkakaroon. Yun lang ang aking interpretation dyan. Yung result. In another explanation doon kay Tita Helen is pagpunta mo sa nothingness, you're connecting with things, connecting with CE, you're connecting with creation, lahat ng mga vibration effect. Kumbaga sinasabi ni Billy na unknowing kasi masyado kang lunod sa sanlibutan at mga pangyayari sa mundo at saka sa tawag dito araw-araw na buhay. So, ang nangyari, nablangko ka na. Nawala ka na sabihin natin, nawala ka na sa hulog. Hindi ka na konektado sa reality o sa truth. So, going to nothingness, you are starting to recover or to reconnect with the foundation dun sa mga bagay-bagay na building material. Yun nga, yung connection mo sa back channeling, connection mo sa memory bank, sa mga wisdom and things and like that. Pag yun nanumbalik at na-connecta mo ulit subconsciously sa normal na buhay, pag meron kang task na tinatakel, hindi mo na gagawin yung tawag dito. Hindi mo na kaya kunwari medyo nakakapikon or burdensome or nakakapagod tong ganitong pangyayari. Hindi mo na isipin yun. Ang papasok agad sa isip mo is paano ko to gawin na masaya ako at sandali lang. Hindi mo na ubusin yung oras na kasi ito sip-sip kasi ito si ganito kaya nakakainis tong pinapagawa sa atin eh. Yun wala nang tawag dito. Wala namang benefit dun eh.
nagkaroon ka lang ng negative reaction or emotion or whatever. Part sa buhay yun. Pero kung malalim na sa meditation, sa Billy materials, hindi ka na magpapander o hindi ka na magdudwell sa mga ganyang avenue. Hindi ka na babaybay sa iba-ibang sanga. Pagdating sa dulo, dead end pala. Dito ka na sa main trunk hanggat sa bakat diretso ko doon sa itaas at nandun na kaagad ang tawag dito. Sabihin natin sukdulan or solution dun sa pangyayari or sabihin natin naalis na yung mga kompromiso. Konti lang yung galaw mo kagaya ni sabi ni Boss Ray. Fastest and easiest and the most logical way which is good for you or for us o kung ano man yung balak natin ma-achieve. Dahil yun nga sa effect subconsciously ng meditation lalo na kung conscious ka pa doon sa ginagawa mo. Isipin mo na lang sa meeting nagtatalo na sila kung bakit ganito ang directive sa itaas. Samtala ikaw nakaupo ka lang, nag-iisip ka na kagad solution. Before ma-end ang meeting within the hour, meron ka ng mga nakalista ka na ng 1 to 5 things to do na ma-half yung struggle doon sa task na gagawin. Yan muna. Thank you. Yeah, thanks so much. I like all their explanations and experiences. Time It's na time. yata. Oo. Yeah, it's time. And Ito. exactly, 10:05. Oo. Sige. Okay. Tama. It was fun. Thank you po sa inyong lahat. Oo, thank you din. Oo, Yeah. Salome. Maraming For your naliwanagan. Kami po. patience. Good night. Salamat. Good night, Bye-bye. guys. Okay. See you. Okay. Peace be with you. Bye. Thank Bye. you. Salome. Salome.